Walang confidential funds para sa mga di karapat-dapat na civilian agencies. At walang 125 billion na naubos ng 11 days. Mawalang galang po. Pero sino po ang niloko ninyo? Huwag nyo kaming pagsabungin na parang mga Kristong nanghahanap ng mas marami pang tataya. Itong paggamit sa pwesto, esensya ng problema sa ating pamahalaan. Ang pamamayagpag ng burokrata kapitalismo, itong paggamit sa pwesto. And with the permission of the body, I move that we proceed with the privileged speech and recognize our Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros, to deliver her speech. There's no objection. Our Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros, is now recognized to deliver her privileged speech. Salamat, Mr. President. Mr. President, I rise on a point of personal and collective privilege. I rise not only for myself, I rise for ordinary Filipinos bewildered at what is happening in the country today. Puro closed-door usap, puro negotiation, kung ano-anong compromise, pero tila na pag-iwanan ang bayan. Kahapon, isinagawa ang Bagong Pilipinas Movement na rally sa Quirino Grandstand. Sa Davao naman, may prayer rally. At ngayon, Lunes, nakatayo na tayo sa sangandaan ng kasaysayan. Now that the dust has settled, we can see clearly now. Malinaw na ang lahat sa ating mga kababayan. Ang malinaw sa lahat. Parang may mali. Pinangakuan nila tayo ng unity. Pero wala pang midterm, wala na kaagad na kahit anong bahid ng unity. Habang nililito nila tayo dito sa Maynila ng bangkaroteng pirmahan para sa People's Initiative, meron palang gustong bumalik sa kapangyarihan at iwasang panagutan ang kanyang mga kasalanan. Mr. President, nanalo kayo dahil pagod na ang ordinaryong Pilipino sa away at girian. Pero anong ipinakita nyo nitong linggo? Tunggalian na naman, kontrahan na naman. Pinapapili na naman ang mga Pilipino sa pagitan ng dalawang maimpluwensyang pamilya. Sa gitna ng makikintab na entablado, mga sayawan at kantahan, pinapamudmod na pera, at sunod-sunod na political acrobatics at madadramang mga speech sa parehong event, ang tanong pa rin, nasaan na ang ating bansa? Kung tatanungin ang mga Pilipino, ang kailangang tugunan ay ang presyo ng pagkain at ang pagtaas ng sweldo, lalo na ng mga minimum wage earners. Pagpapatigil sa korupsyon, kahirapan at kagutuman ang tapat dapat tutukan. Walang naghahanap ng pagbabago ng konstitusyon, kundi yung mga kahaman. Nagulat na lang tayong lahat na habang nagpapapayak na Noche Buena kasama ang pamilya, na isinusulong na pala ng pailalim
ang isang signature campaign para sa huwad at bangkaroteng People's Initiative. Hindi pa nauubos ang tirang fruit salad sa refrigerator. Naabot na agad nila ang 3% na kailangang maabot na pirma sa bawat legislative district. At dumating na nga sa paghahakot para sa tinawag nilang Bagong Pilipinas Movement na rally sa Quirino Grandstand. Ang sabi ng Presidential Communications Office o PCO, wala daw itong kinalaman sa tulak para sa People's Initiative. Mawalang galang po. Pero sino po ang niloko ninyo? I would like to show evidence, Mr. President, of how well coordinated that entire exercise was. Government workers were mobilized across agencies. At mayroon pang mga opisina na talagang may tahasang utos sa kanilang mga empleyado na sumama. At ito naman, utos sa mga barangay na magpadala ng mga tao. Worse, ginamit pa ang mga lehitimong serbisyong panglingap para pilitin ang mga vulnerableng tao na dumalo. Ito po, example ng mga AIX payout na ginagawang pabuya para makadalo sa rally. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit ganoon po kadami ang dumagsa sa Quirino Grandstand kahapon. Ito po kumikinang sa kaputian ang mga video. Ginagawa po tayong mga tanga kung ang ipipilit ng PCO na wala itong kinalaman sa charter change na ang pinaka-uma at ikabong usapin ngayon. Di po tayo pinanganak kahapon para utuin nila na ito ay paraan para, and I quote, Yusek Bara, quote, ma-communicate ng pamahalaan ang kanyang commitment to level up its services, close quote. Mag-level up lang pala ng service, bakit kailangan pa ng rally? Gawin nyo na lang po. I have evidence, Mr. President, that payouts were taking place at the rally and given to those who signed the petition or mobilized others to sign the petition. Ito po, patikim. Again, now that the dust has settled at nakapagbaklas na sila ng mga LED screen at mga stage, hindi naman ito tungkol sa bagong Pilipinas o sa bagong mukha ng Pilipinas. Hindi ito tungkol sa patriotismo o pagmamahal sa bayan. Tinipon ang mga kababayan natin para sa mga pirma nila, kasama ang napakaraming mga souvenir. But they will not bewilder the Filipino people with their simultaneously launched initiatives and perfectly edited videos. We will not let them glorify themselves as defenders of democracy and the rule of law. Mr. President, dear colleagues, my fellow Filipinos, ito lang ang dapat nating maintindihan sa nangyayaring alitan tungkol sa charter change. Hindi ito alitan lamang ng Senado at ng House of Representatives. Huwag niyo kaming pagsabungin na parang mga Kristong nanghahanap ng mas marami pang tataya. Kinabukasan natin ang pinag-uusapan dito. Kaya bigyan naman natin ng dangal at respeto ang saligang batas.
Of course, this is an attempt to ease the Senate out by introducing the sentence voting jointly. But wait, there's more. The bigger story is that by sheer mathematical numbers, the House of Representatives, the leadership of which is by tradition aligned with the executive, could unilaterally change the Constitution according to the dictates and desires of the sitting President. Hindi lang po ito si Presidente ngayon, kundi ang lahat ng susunod na President sa kasaysayan ng Pilipinas. Paano kung ang susunod na liderato ay gustong padaliin ang proseso ng pagdeklara ng martial law o tanggalin ang karapatan ng mga manggagawa? Paano kung gusto lusawin ang Bill of Rights o tanggalin ang term limits ng presidente? Katawa-tawa naman yan na pag ang usapin ay papalitan ng pangalan ng kalsada o kaya gagawa ng National High School, sasabihin magkahiwalay na pa siya ng Senado at HOR. Pero para sa usapin ng saligang batas na kaluluwa ng bansa, House lang ang magpapasya. If we allow this, we do not just unbalance the powers of the Senate vis-a-vis the House of Representatives. We weaken our democracy. We render our democracy unrecognizable. And yet, Mr. President, mga minamahal kong kababayan, hindi natin kailangan mamili sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Lalo na kung ang tanging inihain lang naman sa handaan ay kahirapan at korupsyon. There is always an alternative. At ang unity natin, hindi unity ng mga makakapangyarihang pamilya na may agenda, kundi unity ng mga ordinaryong mamamayan na nagmamahal sa ating bansa. Sa tunay na bagong Pilipinas, walang baho ng formally na sa kalagitnaan ng COVID nangurakot pa sa kaban ng bayan. Huwag po nating kalimutan ang mga Michael Yang at iba pang cronies at kawatan na binigyan ng easy access pass sa bansang ito. Sa tunay na bagong Pilipinas, walang agricultural smuggling at hindi binibigyan ng special treatment ang mga paboritong importer. Sa tunay na bagong Pilipinas, walang confidential funds para sa mga di karapat-dapat na civilian agencies at walang 125 billion na naubos ng 11 days. Sa tunay na bagong Pilipinas, matapang na humaharap sa China at pinagtatanggol ang ating karagatan at ang ating mangingisda. Hindi pinamimigay ang ating yaman dagat at nagtatago sa saya ng mga trolls. Sa tunay na bagong Pilipinas, walang EJ case, walang kaduda-dudang Maharlika Fund, at tunay na malaya ang bawat Pilipino. Kay Presidente at sa mga naghahari-harian sa Davao, we see through you. We see through your lies and grandiose promises. You will not divide us. Hindi nyo mabubuwag ang demokrasya at kalayaan sa bansang ito. And to my fellow Filipinos, let us speak truth to power. Uncover reality. It is only with truth that we strike our path amidst the smoke and mirrors. What is at stake is the future of the Philippines, not just the future of the Dutertes or the future of the President's family. Mabuhay ang Senado
At higit, mabuhay ang sambayanan. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Tiveros, for that very passionate, privileged speech. Session suspended.